Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, may pinakamagandang balita kami para sa inyo ngayong buwan. Nakatulog ba kayo? Bukas na siguro dahil ito ang pinakamahalagang oras para sa inyong retirement. Ang ating Social Security System at GSIS ay may dalang kaligayahan para sa lahat ng pensioners natin. Hindi lang ito simpleng piso-piso, kababayan, kami ay nagsasalita ng malaking dagdag sa inyong monthly pension. Ang aming initial estimate ay hanggang 20,000 piso na dagdag sa loob ng 3 taon. Ngayong September, simulan na ang inyong mas malaking benepisyo. Para sa average na senior na nakatanggap ng 4,000, 700 piso kada buwan, tataas ito ng 470 piso sa unang tranche at halos 1,625 piso na total increase sa loob ng 3 taon. Yan na ang 3 dekada ng naghihintay natin, pero huwag kayo mag-celebrate ng maaga dahil may mga detalye na dapat ninyong alamin para siguruhin na hindi kayo maiwan sa pagdating ng pera. Sumama sa amin habang binabuksan namin ang lahat ng impormasyon na kailangan ninyo. Kababayan, kung minsan lang tayo nakakaranas ng ganitong pagbabago sa gobyerno. Noong inihain ng ating Pangulo ang direktiba na itaas ang pensyon benepisyo, hindi ito simpleng salita, ito ay resulta ng mahabang kampanya ng mga senior citizens tulad ninyo. Sa loob ng 68 taon ng Social Security System, ito ang unang pagkakataon na may structured, multi-year pension increase ang nangyayari. Hindi ito isang beses na bigay, ito ay 3 sunod-sunod na taon ng pagtaas mula Setyembre 2025 hanggang Setyembre 2027. Ang Justice Secretary at ang Social Security Commission ay nag-apreba na ng programa dahil nakita nila na ang ating senior citizens ay tunay na kailangan ng tulong sa panahon ng mataas na presyo. Ang inflation ay hindi tumigil at ang pera na dating sapat ay hindi na ngayon. Kaya naman, gumawa sila ng plano na tiyak at matinding makakatulong sa inyo. Magbuksan natin ang tunay-tunay na mga numero dahil dito nanggagaling ang tunay na saya. Kung kayo ay retirement pensioner o may disability pension, ang inyong tataas ng 10%, 10% sa bawat September, 3 taon na. Kung kayo ay survivor pensioner, 5% ang dagdag ninyo. Ngayon, maraming tanong ang gumagawaw sa inyong isipan. Ang average retirement pensioner na tumatanggap ng 4,000 na 123 piso kada buwan ay makikita ang pagbabago na ito. Sa Setyembre 2025, tataas ito ng 472 piso, kaya magiging 5,415 piso. Sa susunod na taon, tataas pa ito ng 541 piso. Umabot na sa 5,756 na piso. At sa huling taon nito, tataas pa ng 572 piso para maging 6,548 piso na ang monthly na inyong tatanggapin. Kalkulahin ninyo ito, mula 4,723 piso hanggang 6,548 piso. Yan na ang 13% malaking dagdag. Sa loob lamang ng 3 taon, makakatanggap kayo ng halos 41,145 piso na dagdag na pera sa inyong bulsa. Pero hindi lahat ng kayo ay may parehong halaga. Ang mga nag-contribute ng marami at matagal sa SSS ay makakakuha ng mas mataas. Ang mga napakadagdag lang ay makakakuha ng mas onti. Kaya importante na malaman ninyo kung ano talaga ang inyong pension calculation base sa inyong contribution record. Kung meron kayong kasamang GSIS dahil nagtrabaho din kayo sa gobyerno, merong separate naman para doon. Ang GSIS ay may sariling pension reform program din at maraming government employees ang makikinabang dito. Sige, handa na ba kayong malaman kung kailan talaga ang pera? Ito ay importanteng detalye dahil hindi tayo basta tumanggap, kailangan nating malaman kung kailan bawas buwan. Para sa SSS pensioners, ang libinasyon ay based sa inyong penultimate digit. Yan ang pangalawang huling numero ng inyong SSS number. Kung ang numero ninyo ay 34 na dash 1234567-8, ang penultimate digit ay 7. Ang mga pensioner na may 1 hanggang 3 ay nakakatanggap sa ikalawang Miyerkules,
Ang may 4 hanggang 6 sa ikatlong Miyerkules at ang may 7 hanggang 9 ay sa ika-4 na Miyerkules. Kaya huwag kayong mag-alala na magkakasama ang lahat, may organized na sistema ito. Para sa GSI's pensioners, mas simple. Bawat ika-8 ng buwan ang bayad, maliban kung Sabado, Linggo o Pista, kung ganoon sa huling working day bago ang ika-8. Mahalaga na i-update ninyo ang inyong bank account details sa SSS o GSIS. Kung nabago ang inyong address o phone number, sabihin sa kanila ngayon. Maraming seniors ang nagsasabi na hindi nila natanggap ang pera dahil ang contact information ay lumana. Kaya ngayon na, pumunta sa nearest SSS o GSIS office at i-update lahat ng personal information. Dapat kayong maging pensioner na ng SSS o GSES sa ubago ang Agosto 31, 2025 para sa unang tranche na Setyembre. Kung hindi pa kayo pensioner sa panahong iyon, para sa inyo ay magsisimula sa susunod na tranche kung mag-approve na ng inyong retirement pension. May 3 uri ng pensioner na makikinabang, ang retirement pensioner, disability pensioner, at survivor o death pensioner. Lahat kayo ay makakatanggap ng pagtaas, pero ang porsyento ay iba-iba depende sa uri. Retirement at disability pensions ay may 10% kada taon. Survivor pensions ay may 5%. Walang bagong applicants na kailangan. Automatic ito. Walang forms na kailangan, walang dagdag na proseso. Kung kayo ay currently receiving pension, kayo ay automatically tatanggapin ang increase sa inyong regular payment schedule. Pero may importante, dapat kayong compliant sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ay isang taon-taong proseso kung saan kayo ay kailangan na i-verify na buhay pa kayo at aktibo pa ang inyong pension. Kung hindi kayo nag-comply, baka masuspend ang payment ninyo. Kaya kung matagal na kayong hindi nag-submit ng ACOP, pumunta na sa SSS office at gawin natin yan. Hindi ito mahirap, kailangan lang ng valid ID at simple affidavit. May ilan pang requirements base sa edad, lalo na kung kayo ay mahigit 80 taong gulang. SSS ay nag-relax na ng rules para sa very old pensioners. Tulad nila ay pwedeng mag-submit ng home visits o alternative means ng compliance. Ngayong kailangan nating salitain ang ganitong delikadong topic, ang mga bagay na pwedeng mangyari kung hindi kayo maingat. Una, kung ang pension ay suspended dahil sa non-compliance sa ACOP, baka hindi kayo makatanggap ng increase kahit eligible. Kaya dapat kompleto ang documentation. Pangalawa, kung kayo ay nag-work pa habang nag-claim ng disability pension, may reduction na pwedeng i-apply ang SSS. Ito ay tinatawag na earnings test. Kung ang inyong kita ay umabot sa limit na itinakda ng SSS, bawasan ang pensyon. Kaya kung kayo ay may side business o trabaho pa, konsultahin nyo ang SSS kung may effect ito sa pension ninyo. Pangatlo, ang tax implications. Sa Pilipinas, SSS pension ay generally tax exempt, pero kung ang total income ninyo ay lampas sa statutory exemption, mayroong portion na maaaring matax. Ito ay hindi automatic at depende sa inyong income bracket. Kung kayo ay senior citizen na may iba pang income sources, dapat ninyong malaman kung gaano kayo babalik sa buwis. Pang-apat, kung may active loans kayo sa SSS o GSIS, may automatic deduction na mangyayari bago makuha ang pension. Kaya kung may utang kayo, alam ninyo na agad, mas kaunti ang check. Pang-5, ang mga retirees na may kapalit na trabaho. Kung kayo ay nag-retire mula SSS tapos nag-enroll ulit kayo sa iba ng contribution system dahil nagtrabaho na naman, baka magkaroon ng consolidation issues. Pero ang good news ay may integration program na ang SSS at GSIS para sa employees na may contributions sa both systems. Ito ay bagay na dapat ninyong malaman kung kayo ay may mixed work history. Alamin natin ito ng malinaw. Ang SSS at GSIS pensions ay largely exempt mula sa income tax sa Pilipinas. Pero may exceptions. Kung ang inyong gross income mula sa lahat ng sources ay lumampas sa 250,000 piso para sa taon, baka may portion kayo na matax. Pero maraming seniors ay hindi umabot dito dahil SSS lang ang income nila. Kung kayo ay may rent income, business income, o investment income pa, diyan dapat kayong ingat.
Dapat ninyong i-file ang income tax return at i-declare ang lahat. Hindi kayo pwedeng mag-hide. Ang Department of Internal Revenue ay may senior citizen provisions. May 20% exemption para sa seniors aged 60 and above sa income from business or profession. Kaya kung may part-time work kayo, may discount ang tax, pero kailangan ninyo pang mag-file ng return. Ang best approach ay konsultahin ang tax professional o pumalit sa BIR para malaman ang exact obligation ninyo based sa inyong situation. Mahirap man minsan pumunta sa government office, pero may mga tips kami na makakatulong. Una, puntahan ang SSS o GSIS office ng maaga sa umaga kapag kaunti pa ang tao. Kung gabi kayo dumating o tanghali, haba ang pila at mababa ang energy ninyo. Ikalawa, dadalhin ang lahat ng original documents at kopya. Birth certificate, SSS ID o GSIS ID, valid ID, marriage certificate kung applicable. Magkaroon ng checklist kayo ng required documents bago sumama doon. Pangatlo, tanungin kung may customer service counter para sa seniors. Maraming offices ay may priority lane para sa matatanda. Pang-apat, kung may internet access kayo, subukan ang online services muna. Ang MySSS website at GSIS online portal ay may useful information at forms na pwedeng i-download at i-accomplish sa bahay. Panglima, kung may kasamang kaanak o kaibigan, mas okay. Sila ay pwedeng tumulong sa pag-fill up ng forms at makikinig sa explanations. Ika-6, huwag magpahaba ng proseso. Kung mayroon kayong tanong, tanungin agad ang staff. Huwag silang ikitang busy, yan ang trabaho nila. Ika-7, kung rejected ang application ninyo dahil incomplete, huwag mag-surrender. Salamatin ang official na nag-reject, tanungin kung ano ang kulang, at bumalik ulit sa next business day na may complete documents na. Ngayon na meron na kayong mas malaking pension, paano natin ito gawing maximum benefit para sa inyong pamilya at lifestyle? Una, planuhin ang budget carefully. Ang dagdag na pera ay pwedeng gamitin para sa emergency fund. Sa inyong edad, baka biglang may medical expenses na lampas sa inaasahan, kaya itabi ang extra. Pangalawa, alamin ang other benefits na available sa inyo. Ang senior citizens ay may discount sa medicine, sa medical services, sa electricity bill, sa transportation. Kumuha ng senior ID mula sa municipal office kung wala pa. Pangatlo, kung may loans pa kayo na pwedeng i-restructure o ma-refinance, gawin na natin para mas mababa ang monthly obligation. Pang-apat, tingnan ang investment opportunities. Kung may extra, pwede kayong mag-invest sa conservative vehicles tulad ng bonds or time deposits. Ang interest income ay walang deduction sa pension, so legal yan. Pang-lima, kung may dependency support obligation, mas okay na ngayon na may extra. Makakapag-provide kayo better support sa mga anak at apo. Pang-anim, mag-share ng knowledge. Kung may kasamang senior citizens na hindi aware sa increase, i-educate nyo. Ang shared knowledge ay mas valuable. May mga bagay na dapat ninyong hindi gawin para hindi mawalan ng benefits. Una, huwag na i-ignore ang ACOP requirement. Maraming seniors ang delayed ng pension dahil lala naming hindi nag-comply. Tuwing June hanggang August, active ang ACOP season, mag-file na agad. Pangalawa, huwag na i-update ng false information. Kung nabago ang address talaga ang i-update, hindi pangalan o date of birth. Ang false information ay pwedeng maging fraud. Pangatlo, huwag na mag-loan ng malaki sa informal lenders thinking na may pension increase. Ang inyong pension ay protected, hindi ninyo dapat i-gamble sa utang. Pang-apat, huwag na mag-believe sa scams. May mga taong nagsasabing pwede nilang bilis ang processing o mataas ang kickback. Lahat ng SSS at GSIS transactions ay free. Walang kickback na dapat. Pang-lima, huwag na i-ignore ang discrepancies sa pension statement. Kung nakita ninyo na off ang calculation, i-check agad. Baka may error ang SSS na dapat i-correct habang bago pa. Pang-anim, huwag nang magpabuhay ng expired loans o benefits na ended na. I-close ang lahat ng old accounts at i-finalize ang transactions. Pang-pito, huwag na i-share ang sensitive information tulad ng SSS number o GSIS number sa mga taong hindi ninyo kilala. Ito ay pwedeng gamitin para sa fraud. Mga kababayan, ang pension increase na ito ay simbolo ng pagkilala ng ating gobyerno sa contributions ninyo sa bansa. Hindi ito charity.
Ito ay bunga ng inyong trabaho at contributions sa loob ng maraming taon. Kayo ay deserve nito. Ang sistemang ito, kahit may flaws, ay dinisenyo para suportahan ang inyo sa inyong retirement years. Gamitin nyo ito wisely. Ang extra pera ay hindi lang para sa kustura o maliit na kasiyahan, ito ay kasama sa inyong journey towards financial security at peace of mind. Ngayon na, magsimula na tayo ng preparation. I-update ang documents, i-confirm ang eligibility at handa na sa Setyembre. Kung may mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa SSS o GSIS. Ang officials ay nandito para tumulong. Kung walang sagot, mag-follow up, ito ang inyong karapatan. Salamat sa inyong patuloy na tiwala at pasensya sa sistema. Ang future ay mas maliwanag para sa ating mga senior citizens. Mabuhay ang SSS at GSIS. Mabuhay ang ating mga pensioner. Hanggang sa muli, kababayan.